Salita na ako. Muli po ay isang napagpalang umaga po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon sa oras na ito. Muli po tayo ay mag-aaral ng kanyang salita. At bago po tayo manalangin, tayo po ay umawit muna sa Panginoon. Bigyan natin ng papuring awit at pagsamba ang Diyos sa umagang ito. Hallelujah. Purihin kayo aming Diyos. Hallelujah. Kay gandang alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Kay gandang alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Tinubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman. Kay gandang alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Tinubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman. Kay gandang alalahanin ang kabutihan ng Diyos. It is good to remember the goodness of God. It is good to remember the goodness of God. He saved my soul and healed my broken body. He came to die just to set us free. It is good to remember the goodness of God. It is good to remember the goodness of God. Hallelujah. Hallelujah. Pinupuri po namin kayo, Panginoon, ngayong umaga. Dinadakila, sinasamba, itinataas po namin ang inyong banal na pangalan. Kayo ay Diyos na tapat, Diyos na mabuti, Diyos na hindi nagkulang, Diyos na pumili at tumawag sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Ang dalangin ko po, Panginoon, sa oras na ito, maging sa umagang ito, hayaan nyo nga po, O Diyos, na patuloy na sa pag-aaral po namin ng iyong salita, ay maranasan po namin, Panginoon, ang iyong dakilang pagsama, ang inyong pong pagtuturo, at ang banal na pagkaunawa sa inyong pong mga salita ay amin pong maranasan. Salamat din, Panginoon, sa mga taga-subaybay, sumusubaybay, Panginoon, sa live Facebook na ito, Panginoon, ang dalangin po namin. Sino man, Panginoon, yung nakikinig sa oras na ito, patuloy na ang pagpapalang espiritual ay kanila pong maranasan, aming Diyos. Lord, pagpalain niyo ang bawat isang nakikinig, hindi lamang sa spiritual, kundi sa financial, sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Ito na yung panahon upang kami, Panginoon, ay patuloy na makasunod at makilala kayo ng lubos sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Maparangalan kayo, maitaas kayo, Panginoon. At patuloy, O Diyos, na kayo ang maghari sa aming pong mga buhay. Salamat po sa inyo sa umagang ito. Patuloy na nais po namin kayong maluwalhati, masamba, Panginoon, at maabot namin, Panginoon, yung pagsambang hinahanap ninyo sa amin, Panginoon, sa oras na ito. Salamat sa inyo, pinupuri po namin kayo, dinadakila po namin kayo, pinasasalamatan sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa umagang ito. Muli, ako po si Pastor Nanding Olores, dito po sa distrito Marinduque.
sa pangunguna po ng amin pong District Supervisor, Ma'am Rebecca Quijada. Salamat sa Panginoon, tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita sa umagang ito. At makikita po ang salita po ng Diyos natin pagbubulayan ay makikita po natin dito po sa aklat ng 1 Samuel. Yan. Dito po tayo sa 1 Samuel chapter 16 verse 7. Ang sabi po dito sa aklat po ng Samuel, 1 Samuel chapter 16 verse 7, ito po yung sinasabi. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan, sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh ay hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Okay, ngayon pong umaga ay isang bagay po ang patuloy po nating bulay-bulayan. Meron po ditong dalawang bagay na atin pong pag-aaralan. Po? At ang pag-aaralan po natin ay pinamagatan kong isang hamak na tagapag-alaga ng tupa. Kung atin pong papansinin at atin pong bubulayin ang salitang ito, mayroon po ditong dalawang bagay na nais ipakita ang Panginoon. No? Yung parangal ng sanlibutan at parangal ng Diyos. No? Kung ating papansinin, ang parangal ng sanlibutan ay pangsamantala lang. Ang parangal ng sanlibutan ay parangal ng tao sa isang taong nagkakaroon ng accomplishment. At kung ating pong papansinin, ang parangal ng sanlibutan ay tumitingin sa anyo ng isang tao. Kung ikaw ay may pinag-aralan, kung ikaw ay may tinapos, kung ikaw ay mayaman, kung ikaw ay may pera, no? Yan po yung mga basihan ng sanlibutan. At ang lahat ng bagay na ito ay pawang walang kabuluhan sa harap ng Diyos, no? May mga bagay na itinuturo sa atin ng Diyos na gawing mahalaga, no? Gawing mahalaga yung para sa Diyos at wag nating pahalagahan yung para sa atin, no? Oo, tayo po ay mayroong mga limitasyon sa paglilingkod at sa pagkakilala sa Panginoon. Pero ang hinahanap sa bawat isa sa atin ng Diyos ay yung pusong totoong sumusunod sa Kanya. Yung pusong handang magpasakop sa Kanya. Yung pusong handang magbigay ng parangal sa Kanya. Okay, pansinin natin ang ating pong binasa at muli ko pong babasahin yung ating teksto. Ang sabi po doon, ngunit sinasabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan huwag mong tingnan ang kanyang taas at ang kakisigan, sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh ay hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panglabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin ang Diyos o si Yahweh. Pansinin natin, may mga bagay na makikita sa ating mga buhay. Ang tao ho ay tumitingin sa anyo ng isang tao sa kakisigan, sa katapangan, sa kaalaman, no? Pero ang sabi po dito sa susunod na talata, no po, sa sumunod na salita, si Yahweh ay hindi tumitingin sa nakatulad ng pagtingin ng tao. Okay, pansinin natin, ang bawat isa po sa atin, kung atin pong papasinin, lahat po tayo ay pinili. Marami ang pinili ng Diyos, no? Marami ang pinili ng Diyos. Pero sa pagkapili ng Diyos, iilan lang yung sumusunod sa Kanya. Bakit? Kasi hindi man po maunawaan ng tao, no, yung pagkatawag sa kanila ng Diyos, no? At kung ating papansinin, yung kanilang pansarili lamang ang binibigyan nila ng pagkakataon na magawa nila yung mga bagay na mabuti dahil sila ay nakatingin, no, dahil sila ay tumitingin sa ranya ng sanlibutan, no? Pero kung ating titingnan kapag ang isang tao ay tinatawag ng Diyos, nasa sitwasyong magulo, nasa sitwasyong parang hindi na kayang mabago ang buhay ng tao. Pero kapag naranasan mo yung pagsama ng Diyos na ikaw ay tinatawag ng Diyos, no? Ano pa man yung kalalagayan mo sa buhay, no? Ano pa man yung mga pangit na nangyari sa buhay mo, ano pa man yung nilalakaran mong mga pagkakamali,
kayang ituwid ng Diyos. Ang Diyos ay pumipili at tumatawag sa mga bagay na kahima-himala na kayang hindi abutin ng kaisipan ng tao. Pero kapag ang Diyos ay tumawag sa isang taong hindi nakarapat, parang hindi nakarapat dapat sa harapan ng Diyos, yun yung magiging isang halimbawa upang maipakita, no? Upang maipakita ng Diyos na kapag siya ang pumili at tumawag sa isang tao, anuman yung kalalagayan nito sa buhay, masamang tao, puno ng kasalanan, no? Walang imposible sa Panginoon. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Ang Diyos ay nagbabago ng buhay ng tao. Handa ka lang makasunod sa kanyang kalooban. Kung atin pong bubulayin at titingnan po ang talatang ito, no? Ito po ay isang bagay, no, sa pagkatawag ni David, kay David. No? Pansinin mo natin, no? Mayroong 7 anak si Jesse, no? At ito lahat ay pinadaan, no? Pinadaan sa harapan ni Samuel, no? At doon sa 7 na yun, walang nakita o walang napili ang Diyos, no? Walang napili ang Diyos. Hindi nakitaan ng pipiding gawing tagapanguna, no? At si Samuel ay may hinanap dito. Tinanong si Jesse, ikaw ba ay wala ng ibang anak maliban dito sa anak mong mga ito? Ano ang sabi ni Jesse? Mayroon pa po. No? Mayroon pa po. Kaya pinatawag ito ni Samuel. At pagkatawag kay Jesse, no? Pagkatawag ni Jesse do sa isang anak, ano ang sabi ni Jesse? Ako po ay mayroong isang anak na tagapag-alaga ng tupa. Bunsong anak na tagapag-alaga ng tupa. Kung ating titingnan, yung kalalagayan ni David, no? Dito, sa kalalagayang pa, hamak o parang hinahamak ng ibang mga kapatid. Bakit? Walang kakayanan dahil tagapag-alaga lang ng tupa. Pero isang bagay ang pinakita ni David, yung kanyang puso. No? Pansinin natin, yung kanyang puso ang nakita ng Panginoon na handang sumunod at handang pipiding gamitin o sumunod at magamit sa isang kahanga-hangang kaparaanan. Ito yung mga ilang bagay na matatagpuan natin sa buhay ni David, no? Pansinin natin, no? Kapag kung atin pong titingnan ng kalagayan ni David dito, isang hamak lang, bakit? Tagapag-alaga lang ng mga tupa. Kaya ano ang ginawa ni Jesse, no? Pinasundo po ito. At ang sabi, pansinin natin yung nakita ni Yahweh o ni David, ni Samuel. Ang sabi doon, siya ay makisig na binatilyo, malusog at maganda ang mga mata. Meron na, kung atin pong titingnan, meron na agad na katangian na nakita, no? Si Samuel. Kaya ano ang sabi doon sa sumunod na talata, no? Inutusan ni Yahweh o ng ating Panginoon si Samuel upang buhusan siya ng langis, i-anoint ng langis. Kaya nung siya ay mai-anoint ng langis, no? Naranasan ni David yung pagsama ng banal na espiritu. Sumakanya na ang espiritu ng Diyos. At pagkatapos, ang sabi ng pagkatapos, si Samuel ay bumalik naman sa Rama. Pansinin natin ang pagkakataong ito. Kasi kung ating pong titingnan at ating papansinin, kinakailangan po unang-una po sa atin yung pagtitiyak. Paano ho ba natin matitiyak na tayo ay tinawag ng Diyos? Paano ho ba natin, no? Paano ho ba natin matitiyak yung ating buhay ay pwedeng gamitin ng Diyos? No, kung ating babasahin po dito sa 2 Peter chapter 1 verse 10, ito po yung sabi. 2 Peter, minsan pa po nating basahin yung 2 Peter. Okay. Dito po sa 2 Peter ay makikita po natin dito, no? Makikita po natin dito yung bagay na nais ipagawa ng Diyos, no? Nais na ipagawa sa atin ipagawa ng Diyos. 2 Peter chapter 1 verse 10. Yan, 2 Peter chapter 1 verse 10. Ang sabi po dito sa 10, ang sabi po dito, kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matitisod. Pansinin natin yung unang talata, yung verse 10. Ulitin ko po.
Kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Makikita po natin kay David, no? Makikita po natin sa kalalagayan ni David, bagamat maliit siya, nakita ng Panginoon yung kanyang puso, no? Nakita ng Panginoon yung kanyang puso. Na ano ang nakikita? Yung nagiging masigasig, no? At kinakailangan po, bawat isa po sa atin ay matiyak natin kung tayo ay talagang sinasamahan ng Panginoon. Kasi napakahalaga po sa bawat mga mananampalataya ang pagsama ng Diyos. Yung pagsama, kapag ang isang mananampalataya ay sinasamahan ng Diyos, anuman yung gawin mo para sa kaluwalhatian ng Diyos, makikita sa iyo yung pagsama ng Diyos. Magagawa mo yung mga bagay na hindi mo nagagawa. No? Mamamangha ka sa gagawin ng Diyos sa buhay mo. Ito yung ilang bagay na dapat po nating tatandaan. Kinakailangan po nating matiyak sa isang mananampalataya bilang tagasunod ni Kristo. Kinakailangan po nating natitiyak yung ating buhay kung ito ay papasok sa langit. Paano papasok sa langit ang isang tao? Paano natin matitiyak? Ang pagsunod sa Panginoon ay lubusan ng pagtalikod sa mga bagay na nasa sanlibutan. Pagtalikod sa mga bagay na ginagawa natin na bagay na makasanlibutan. At ang ating pinagtutuunan ng pansin, no? Ang ating pinagtutuunan ng pansin ay mga bagay na panglangit. Mga gawain na makalangit. Pag-awit na makalangit, pagpupuri na makalangit, pagkilos na makalangit. Lumalakad dapat tayo na mayroong kabanalan sa harapan ng Diyos habang siya ay hindi pa dumarating. Ito yung mga ilang bagay po na dapat po nating tandaan. Pag sinabing pagtalikod sa mga bagay na karangyaan ng sanlibutan, no? Pagtalikod, no? Pansinin ko natin, no? Kinakailangan sa buhay po natin, hindi tayo naghahanap, no? Hindi tayo naghahanap ng papuri, no? Lagi tandaan po natin ito. Hindi tayo naghahanap ng papuri ng sanlibutan. Kinakailangan ang hinahanap natin ay yung papuri ng Diyos sa bawat isa sa atin. Bigyan po natin ng pagkakataon yung ating mga sarili ay palaging makalapit at makadulog sa Panginoon. Katulad po ng mga sumusubaybay sa live Facebook na ito. Isang mabuting bagay kung kayo po ay nakikinig sa salita ng Diyos. Bakit? Isa itong paraan upang makamta natin, no? Upang makamta natin yung gantimpala ng Diyos. Sapagkat yung gantimpala ng Diyos ang maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Yung tunay na pagkakilala at pagsunod natin sa Panginoon. Katulad po ng ginawa ni David, yung pagsunod sa Panginoon at mula nung siya may anoint ng langis, mapahiran siya ng langis. Ano ang nangyari? Lahat ng pakikipaglaban ni David, tagumpay. Bakit? Naroon yung pagsama ng Diyos. Sa bawat mga Kristiyano, sa bawat mga mananampalataya na nakikinig, nanunood ng live Facebook na ito, isang mabuting bagay sa buhay po natin na tayo ay sumusubaybay palagi sa gawain ng Panginoon o nakikinig ng salita ng Diyos sa bawat umaga. Bakit? Isang bagay ito, no? Isang bagay o ito isang paraan upang yung pangako ng Diyos ay makamta natin dahil walang makasalanan, no? Walang makasalanan na papasok sa langit, kundi ang tinatanggap ng Diyos ay yung may kabanalan na lumalakad sa sanlibutan. Oo, maaaring parang hindi natin matatanggap ito. Oo, nahihirapan tayo sa mga bagay na ito sa sanlibutan. Nahihirapan tayong kumilos dahil maraming interrupt. No, umiinterrupt sa ating mga paningin. Umiinterrupt sa ating mga kapwa, umiinterrupt sa ating kapaligiran. Pero lagi nating tatandaan, ang nagsusumikap at nagtitiyaga na makasunod sa kalooban ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Hindi mahalaga kung anong relihiyon mayroon ka, kundi yung ang mahalaga sa panahon ngayon ay yung tuwirang relasyon sa Panginoon. Hindi mahalaga ang relihiyon. Walang relihiyon na makapagliligtas sa tao, kundi yung relasyon mo sa Panginoon. Tandaan po natin ang mga bagay na ito. Pinili ka ng Diyos, tinawag ka ng Diyos. Kung ikaw ay pinili at tinawag ng Diyos, makasunod ka nawa sa kalooban ng Diyos. Ang mga bagay na ipinagagawa sa atin ng Diyos, no? Ano ang sabi dun sa Romans 12:2? Huwag kang makiayon sa takbo ng mundong ito,
Sa halip, hayaan mong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Tandaan po natin, no? Napakaganda po ng mga talatang ito. Ang sabi doon, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. No? Pansinin natin, no? Kung tayo ay isang mananampalataya, no? Kung tayo ay isang mananampalataya o tagasunod ni Kristo, lumalayo tayo sa karangyaan ng sanlibutan ito. Hindi tayo nakikiayon. Minsan kapag wala tayo sa looban ng simbahan, parang nagiging kaparehas na tayo. Kaparehas sa pagsusuot ng damit, kaparehas sa pagsasalita, kaparehas ang mga bagay na ginagawa, no? Maging kakaiba tayo sa kanila. Ang sabi doon, huwag ka nang makiayon, no? Ang sabi doon, mag-iba na kayo ng pag-iisip. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Ang kalooban ng Diyos, no? Lagi po natin tandaan ito. Ang kalooban ng Diyos, kung ikaw ay pinili at tinawag, makagawa ka ng mga bagay na makalangit na kapuri-puri sa harapan ng Diyos. Sapagkat yun po ang tinitingnan sa atin ng Diyos. Yung mga bagay na kapuri-puri, yung mga bagay na maluluwalhati mo ang Diyos, mga bagay na mapaparangalan mo ang Diyos, mga bagay na magiging halimbawa ka sa marami. Kaya salamat po sa Panginoon sa umagang ito. Isang napakagandang programa ang ating nasumpungan at ating ginagawa sa bawat umaga. Bakit? Makapagpapaalaala ito sa iyo. No? Makapagpapaalaala ito para sa bawat isa sa atin upang yung mga bagay na atin pong mga bagay sa mundo na ating ginagalawan ay atin pong maiwasan na yung karapat-dapat na dapat po natin gawin ay yung kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Kaya salamat po sa Panginoon sa umagang ito, no? Kung atin pong titingnan ang pagkapili ng Diyos sa buhay ni David, isang kamangha-manghang pagkapili. Isang hamak, no? Isang hamak na tagapag-alaga ng mga tupa sa bundok. Pero anong ginawa ng Diyos? Dahil sa nakita ng Diyos na si David ay handang sumunod, no? Ang Diyos ay hindi tumitingin kung ano pa mang kalalagayan mayroon. Hindi tumitingin kung ikaw ay makisig, mataas, matipuno, no? Kundi ang Diyos ay tumitingin doon sa pusong handang sumunod sa Kanya. Kaya salamat po sa Panginoon. May mga bagay na gustong maitaas, no? Ang buhay natin ng Panginoon. Gustong maitaas. May mga bagay na kaya kinakailangan po sa buhay po natin. Maabot natin yung palagi yung pagsambang hinahanap ng Diyos sa buhay natin. Maabot lagi natin, no? Yung kapuri-puri na hinahanap sa atin ng Diyos. Yung mga bagay na kaya-aya ng Diyos, maabot natin ito. Dapat ang ating maging puso at kaisipan, no, ay laging maituon natin sa Panginoon kahit anong ginagawa natin. Bulay-bulayin natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Huwag tayong humiwalay, no? Huwag nating hiwalayin o hiwalayan, no? Yung pagkatawag sa atin ng ating Panginoon sa mga bagay na mabuti. Bakit? Kasi ito lamang yung tanging paraan upang mabigyan natin ng parangal at papuri ang Diyos. Sa bawat umaga, sa bawat araw, sa bawat hininga natin, bigyan natin lagi ng kaluguran ang Diyos sa buhay natin, no? Kaya naman kung ating pabalikan yung ating pong binasa, lahat ng ginawa ni David tagumpay, maging sa hamon ni Goliath, nagtagumpay siya. Bakit? Sinandalan niya ay ang Panginoon. Nagtiwala siya ay sa Panginoon. Nagsipag siya ay sa Panginoon, no? Itiniwala niya sa Diyos yung kanyang pakikipaglaban kay Goliath. Oo, marami nating pakikipaglaban sa ibabaw ng mundong ito. Kumbaga, laging nakapaligid sa atin yung ating kalaban. Hindi lamang sa tagpo ni David. Kung ikaw ay isang mananampalataya at tagasunod ka ni Kristo, marami ang kalaban natin sa sanlibutan ito. Maaring maging kalaban mo ay yung mga kaibigan mo. Maaring maging kalaban mo ay kung sino pa man yung makaka-encounter mo. Pero lagi mong tandaan, ibahagi mo ang kabutihan ng Diyos sa iba. Patutuo ka lang, testimony ka lang. Sapat na. Bakit? Ito ang hinahanap ng Diyos sa buhay, sa bawat buhay natin, kaya tayo pinili at tinawag.
isang tawag, no? Isang tawag sa atin ng Diyos, no? Isang tawag ng Diyos sa atin. Yung pagkatawag sa atin ng Diyos, wag nating sayangin. Wag nating bigyang pagkakataon na makagawa ang kaaway sa buhay natin. Bagkus mabigyan po lagi natin ng kaluguran ang Diyos sa buhay po natin. Kaya sa umagang ito, salamat po sa Panginoon. Nagiging limitado po yung ating oras, kaya tayo po ay darako na sa pananalangin ngayong umagang ito. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong salita namin pong napagbulay. Lord, salamat, Panginoon, sa katangian ni David, aming Diyos. Ang katangiang ito, Panginoon, ay makita sa bawat isa sa amin, Panginoon, na sumusunod sa inyo, Panginoon. Bilang mananampalataya, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, na palagi kayong palagi kami makasunod sa iyong dakilang plano at kalooban. Kung kami man, Panginoon, ay sumasamba sa inyo, Lord, maabot po namin, Panginoon, yung pagsambang hinahanap po ninyo sa amin, aming Diyos. May mga bagay kami, Panginoon, na nagagawa na hindi kalugod-lugod sa inyo. Kaya naman, Panginoon, ngayong umaga, linisin nyo kami at patawarin, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, sa umagang ito, sa mga nakikinig at sumusubaybay sa live Facebook na ito, Lord, ang dalangin ko po, Panginoon, ang pagpapalang espiritual ay kanila pong maranasan una sa lahat, aming Diyos. Pagpalain niyo, Panginoon, ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga trabaho, Panginoon, ang kanilang pagsusubaybay, Panginoon, Lord, maitaas po ninyo, Panginoon, ang aming dignidad, Panginoon, bilang lingkod ninyo. Maitaas po namin kayo, Panginoon, sa aming mga buhay, sa bawat ginagawa po namin. Salamat sa inyo, Panginoon, sa umagang ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa lahat ng ginagawa namin, Panginoon, ay maging isang mabagong samyo sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Alam po namin, Panginoon, hallelujah, na ang lahat lamang, Panginoon, ng mga banalang pumapasok dyan sa langit. Kaya, Lord, tulungan at turuan mo kami, Panginoon, na nasa sanlibutan ito na lumalakad kami na merong kabanalan at maabot namin, Panginoon, yung nais niyo para sa amin. Pagpalain niyo, Panginoon, at palakasin ang bawat nakikinig, nanonood sa live Facebook na ito, Panginoon. Palakasin niyo sila, Panginoon, sa bahaging espiritual, aming Diyos. Hallelujah. At ang lahat, Panginoon, ng kanilang pangailangan ay patuloy na tugunin ninyo, O Diyos. Lord, pagpalain niyo kanilang mga trabaho. Pagpalain niyo, Panginoon, ang kanilang mga buhay. Pagpalain niyo, Panginoon, ang bawat isa saan man sila naroon. Abutin po ninyo sila, Panginoon, ng inyo pong mapagpalang kamay, aming Diyos. Salamat, Panginoon, sa live Facebook na ito na mayroon kaming ganitong programa. Wala kaming ibang layunin, Panginoon, kundi maabot namin sila ng inyo pong mga salita at maihayag po namin, Panginoon, hallelujah, ng inyong salita. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Pagpalain din po ninyo, Panginoon, ang pamilya Masaredo, Panginoon, na siyang humubog, siyang nagpalaala sa amin, Panginoon, na siyang gumagabay sa amin, Panginoon, Lord. Maging sa buhay, Panginoon, ni Pastor Joseph, Panginoon, ang aming superintendent, Lord. I-bless niyo po siya, Panginoon. Saan man po ninyo sila dalhin, Panginoon, ang kanyang mga pangyapak. Lord, I pray, Panginoon, ang lahat ng pangailangan, kayo po yung patuloy na tumugon. Palakasin niyo, Panginoon, siya sa bahaging pisikal, aming Diyos. Magamit pa po ninyo siya, Panginoon, sa kahangahang kaparaanan. Lord, pagpalain niyo ang kanyang buhay, kasama po ang kanyang asawa, pamilya, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang lahat ng pamilya Masaredo, Lord. Hallelujah. Salamat sa kanilang buhay, Panginoon, na naglaan ng oras panahon para hubugin kami, Panginoon, sa inyong salita, aming Diyos. Gayon din, Panginoon, sa aming pong district supervisor, Panginoon, aming pong dalangin, Panginoon, sa umagang ito. Lord, napakarami po ng kanyang trabaho. Napakarami, Panginoon, ng kanyang mga lakad, Panginoon. Pero ang mga lakad na ito, Panginoon, ay para sa ikabubuti ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa kanyang buhay. Hallelujah. Napatuloy siyang ginagamit para sa amin, Panginoon. Hallelujah. Pagpalain niyo, Panginoon, ang kanyang buhay, aming Diyos. Saan ninyo siya, Panginoon, gamitin, dalhin, Panginoon. Ang inyong gabay at patnubay ay kanya pong maranasan. Pinagpapala ko po sa umagang ito, Panginoon, ang kanyang pamilya, kanyang asawa, ang kanyang mga anak mula sa panganay hanggang sa bunso. Lord, patuloy na yakapin po ninyo sila, Panginoon, ang inyong mapagpalang kamay. Panginoon, saan man sinyo siya dalhin, Panginoon. Ang pagsama po ninyo, Panginoon, ni kanya pong maranasan. Salamat po sa inyo sa umagang ito. Dalangin ko rin po, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah. Sa bawat district supervisor, Panginoon. Hallelujah.
Mula sa una hanggang sa ikasyam, Panginoon Lord, ang dalangin po namin. Patuloy na pagkaisahin po ninyo ang aming espiritu. Patuloy na pagkaisahin po ninyo, Panginoon, ang aming layunin. Pagkaisahin niyo po, Panginoon, ang aming mga plano. Nang ito, Panginoon, ay ayon lamang sa iyong kalooban. Pagpalain niyo, Panginoon, ang bawat ministeryo ng bawat mga pastor, bawat simbahan, bawat mananampalataya, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang dalangin ko, hindi kayo magkulang sa kanila. Bagkus, ang pagsama po ninyo ay patuloy na maranasan hanggang kami, Panginoon, ay nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito. Salamat sa inyo, ang bawat ministeryo ng bawat mga pastor, Panginoon, na nagpapastor, na handang sumunod, handang gumawa ng mabubuting bagay at parangal para, Panginoon, para sa iyong banal na pangalan, I pray, Panginoon. Ang pagsama po ninyo ay kanilang maranasan. O Lord, i-bless niyo po kaming lahat, Panginoon. Maging ang aming bansa, Panginoon, sa pangunguna ng aming presidente, Lord, I pray. Talino at kalamang nagmumula po sa inyo. Maging ang aming mga karatig bansa, Panginoon, bagamat nagkakagulo na sa iba-iba't mong bansa. Lord, kami po nananalangin na mamagitan, Panginoon, sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Kayo po, Panginoon, yung patuloy na asahan at magbigay ng kapayapaan, Panginoon, sa bawat bansa, Panginoon. Kayo ang may kakayanan, Panginoon. Wala kaming kakayanan, kundi ang ito'y maidulog lamang sa inyo. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Pagpalain niyo kaming lahat, Panginoon, na sumusubaybay at nakikinig, Panginoon, sa live Facebook na ito. Pinupuri po namin kayo, Panginoon. Dinadakila po namin kayo. Niluluwalhati po namin kayo, Panginoon, sa umagang ito. Purihin kayo, Panginoon. Lord, salamat sa inyo. Lagi niyo kaming gamitin ang inyong mga lingkod. Lagi kami magpatotoo. Bawat mananampalataya at lingkod ninyo, Panginoon, ay patuloy na magamit, Panginoon, para sa maraming hiwala pa sa inyong harapan, Panginoon. Kayo ay napakabuti, kayo ay napakatapat, Panginoon, sa umagang ito. Dinadakila po namin kayo, pinasasalamatan po namin kayo sa oras na ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, salamat po sa Panginoon. Tapos na po ang ating gawain. Muli po sa lahat, God bless po. At ang pagpapala po ng Diyos ay palagi po nating maranasan. Salamat sa Panginoon. God bless po.